Ayan, ano, naku po, happy birthday ulit sa mga nag-celebrate ng kanilang karawan, ano. Ito naman, ano, dahil sa sobrang init, alam naman natin na talagang habang maayon ang mga dumarating ang mga araw, paparating, ano, talagang patindi ang init, ano. Lalo na sa ibang bansa siguro, mas kung anong init natin dito, ganun siguro sa ibang bansa rin, ano. Kaya naman dito sa Pilipinas, ano, 12 kataong na ospital dahil sa heat stroke. Bunga ng matinding init ng panahon na nakaranasan sa Metro Manila, umabot sa 12 katao ang sinugod sa Quirino Memorial Medical Center habang nasabi ang isang jail guard dahil sa heat stroke. Ayon ito sa nauulat, ano? Napagalaman kay Dr. Jojo Mercado ng QMMC, spokesperson naman na kritikal ang kalagayan ng ilan mga pasyente mula sa isinugod na emergency room dahil sa iba ang kinakitaan ng pagputok ng ugat at pagbabara ng ugat dahil sa kolesterol. Samantala, kinumpirma naman ng Inspector Xavier Solda na tagapagsalita ng mga Bureau of Jail Management and Penology na pumanaw ang isa sa kanilang tauhan si JO2 Fernando Ribas nakatalaga sa Quezon City Jail dahil sa matinding init ng panahon. Aniya, bigla na lamang natumba si Ribas habang naka-duty noong linggo, madaling araw at sumuka naman ito ng dugo. Pinaniniwala ang bunga ito ng matinding init at atake ng high blood. Nagkaroon ng komplikasyon sa puso si Ribas nang isugod sa pagamutan kung saan siya binawian ng buhay. Pinayuhan ng Mercado ang publiko lalo na ang mga matatanda at nakakatanda na manatili sa loob ng bahay at huwag lumabas para maiwasan ang stroke. Ayan po, isang magandang advisory po ito, no? Para maiwasan natin ang stroke at hindi natin maranasan ang kahit anong init, better stay at home po. Kasi pag nasa bahay tayo, pahinga lang tayo, namamaypay habang nasa bahay, hindi natin mararanasan yung sobrang init. Kasi hindi natin control ang ating ang ating pakiramdam, yung ating energy kung hanggang saan ba naman, lalo na ngayong tag-init. Kailangan always bring water, magdala kayo ng tubig man lang para naman pag nauuhaw kayo, meron kayong tubig na maiinom kasi napakahirap. Thank you po, bye-bye. Para napakahirap naman ang ating sitwasyon ngayon. Pag mainit, talaga naman heat stroke. Hindi pa yan, no? Sana wag natin danasin ang katulad na naranasan ng iba. Kung masama ng pakiramdam nyo, maglagay na lang kayo ng towel sa noo. Sa totoo lang, ano? Pag ako masama ng aking pakiramdam, ganyan ang ginagawa ko. Kasi ngayon, napakainit. Sa sobrang tindi ng init, marami natin yung mga kababayan, lalo na din sa mga provinces. Sabi nga nila sa province is talagang sariwang hangin, pero sa totoo lang po, nakakaranas din sila ng tag-init, hindi lang dito sa Manila. At sa Anondako, ng sulok ng daigdig ng mundo, na talagang pag tag-init, talagang wala tayong magagawa, kundi always tayong maligo. Sabi nga nila, iba, once a day maligo, bakit hindi natin gawin thrice o 4 times tayong maligo para naman na mabawasan ang init ng ating katawan at hindi nag-iinit. Kanina na lamang, habang papunta ako dito sa ating studio, at sinasakyan kong bus, no? Ewan ko ba bakit mainit ang mga ulo? No? May sumakay na isang may dalang, I think, parang mani o kasoy, no? May dala siyang bitbitin. Ang ginawa ko na nga lang is pinatabi ko na lang siya sa aking upuan dahil sobrang heavy ng kanyang dala at talagang matindi ang dala niya. Ewan ko ba dapat ang ating mga konduktor, pag alam naman natin ng ating mga kababayan tulad niya, mga edad, huwag nang sermonan. Nakukuha pa nilang manermon. Sa totoo lang, wala kang karapatang manermon. Ang gagawin mo na lang is to assist them para mabigyan sila ng tamang upuan at ma-assist mo sila para hindi sila mahirapan. Dahil ang mga elderly natin, talagang ganyan. Minsan may pagka-naughty na rin at alam mo naman, paiba-iba ang kanilang ang attitude, pero wala tayong magagawa. Natural yan sa katandaan nila. Kaya naman ang gawin natin is konting hinay-hinay, konting alisin ang init ng ulo para naman hindi natin hindi mag-init. Tulad ng init ng ulo. Ito, sinabing init ng ulo, 12 anyos napuruhan dahil sa sapak. Naku po, ano bang klaseng balita to? Patay ang isang 12 anyos na lalaki matapos suntukin sa panga ng kanyang kuya sa barangay Bonbon, Cagayan de Oro, Kamakalawa. Naglalaro ang biktima sa Rita Nagita, 12 years old. Nito nga kanyang kapatid na kuya na si Raymond, 15 taon, nasawi at sa pagtatalo dahil sa inis na nakatatanda, hindi nito nakontrol ang kanyang sarili. Hindi sila nagkasundo, nagkaalitan, ewan ko kung anong pinagkaalitan ng dalawang magkapatid ito habang naglalaro at bigla nagkainitan. Siguro pikon. Napuruhan ng biktima at nasapak sa panga ang bata.
Sa totoo lang naman, kasi nga, younger pa yung bata, ang kanyang Joes ay talagang mura pa siguro sa atake, nahirapang huminga. Ayun, nung dalhin sa ospital, wala nang buhay ang bata. Nasa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development ang suspect. Imagine, 15 years old, nang dahil sa hindi sinasadya, dahil lang sa paglalaro, dahil sa init ng ulo, ay nakuha niya masapakang kapatid. Kaya naman, payo, sa merong mga kapatid na bata, alam mo, ang kapatid natin, dapat minamahal yan. Binibigyan natin ng kalinga, nirerespeto natin yan. Kasi kung hindi natin bibigyan ng kalinga ang ating mga anak, sino pa titingin sa kanila, di ba? Wala na. Kaya naman napakaganda kung ang ating mga kapatid ay mamahalin na lang natin. At saka kakaawa din ang ating magulang, kailangan na suportahan din natin, di ba? Hindi yung pag gusto nating magagalit tayo. Naku po, mali yan. Maling pamamaraan yan. Ito rin, sindikato, dumukot sa paslit. Alam mo, sa bayan ng Pililla, Rizal, alam niyo naman, ito naman ay talaga napapanood nyo na rin. Merong isang bata doon na nadukot daw, nawala. Pero base naman sa investigasyon ng ating kapulisan dyan sa pamamagitan ni Soriano, ito naman daw ay talagang parang na ano ng aso. Baka natangay ng hayop, ng aso, pati ang kanyang mga organs ay talagang naapektuhan. Kaya naman, sindikato na dumudukot sa mga paslit, inaalam ng NCRPO. Inalam ng National Capital Region Police Office ang may katotohanan kumakalat sa balita tungkol sa sindikatong gumagala para dumukot ng mga bata. Gayun din, ipinayo ng pulisya ng publiko na iba yung pag-iingat upang maiwasang magbiktima kung totoo man ang katotohanang nabanggit na sindikato. Ito ay kasunod sa pagkamatay ng isa pang 4 na taong gulang bata sa Pililla, Rizal. Ito nga yung binabanggit ko kanina, no? Napaulat na nawawala ng 2 bata sa Taguig naman at sa Quezon City. Ayon kay NCRPO Chief Director Leonardo Espina, wala pa silang namomonitor na sindikatong dumudukot ng mga bata para ibenta upang tanggalan ng mga laman loob o kanilang mga organs, no? Kasi sabi sa bali-balita ay meron daw gumagala at pinapatay ang mga bata para ibenta sa mayayaman ang kanilang vital organ. Ayon kay NCRPO Chief Director Leonardo Espina, wala pa silang namomonitor, kaya naman hindi organisado ang mga mandurukot na ito kung totoong may sindikato. Baka mas maraming mga nawawalang bata ngayon, paliwanag naman Espina, dahil ay nilabas ng tala ng NCRPO na noong 2012, 38 lamang ang batang nawawala. At ngayon ay 36 dito ang naibalik sa kanilang pamilya dahil naglayas lamang, habang ang iba naman ay kung saan-saan lang nakakarating sa paglalaro. Sinabi naman ni Espina na posibleng kapabayaan na din ng magulang ang anggulo kung sinasaktan ng mga bata dahil ito ay naglalayas o kung saan-saan napapadpad. Inatasan ni Espina si Senior Superintendent Arthur Felix Asis, hepe ng Taguig Police City, tutukang mabuti ang pagkawala ng mga batang sina James Nagara, 3 taong gulang, at si Diane Buenaflor, 4 na taong gulang, na may 2 linggo lang nawawala. Sa totoo lang po, no, isa sa mga rason kung bakit talagang akala natin may nawawala, bakit hindi natin tutukan ang ating mga anak? Ano po ang ating mga anak na double monitor natin, tulad na lamang kamakailan lang. Bata, naglo-load lang ang kanyang magulang. Pero what happened? Isa sa mga bata, sa mga anak niya is buti na lang may CCTV camera, nakita ang bata nakasunod ang isang scavenger at na-monitor kung saan nagpunta. Kung ang pagdodobling ingat natin, kung tayo mga magulang ay talaga ng mga ating mga anak ay ating pinangangalagaan, hindi mangyayari ang kinakatakutan natin. Dahil kakaiba talaga ang ating pinagdadaan, lalo na ang mga magulang. Alam mo, meron din tayong, JR, meron tayong tugtugin dyan na anak, isa yon. Isa po yan, anak, kung bakit ang mga magulang ay talagang natataranta. Pero po, doble ingat ang bigay natin sa ating mga anak para maiwasan natin na kung sinong-sinong sisisihin natin dahil sa kapabayaan natin, marami tayong nasisisi, mali po yun. Kung tayo mismo ay hindi talagang nagpapabaya, hindi natin mararanasan ang mga ganung bagay. Isang awitin po para sa ating mga kababayan, ito po yung anak, tugman-tugma sa mga magulang. Para sa aking
Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila yung ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuwan mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang pinangamay para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Miss ko na si Papa at ang aking buong pamilya, ngunit tuloy pa rin ang larga sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit lang may tiwala. Sa iRemit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Mahirap man ang nag-iisa, ngunit dahil sa'kin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, ng buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit lang may tiwala. Sa iRemit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. My business was small, but one bank saw my potential.
Bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money As if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang Pag-ibig. Dinoble ng Pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang Pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Hello, magandang morning sa ating mga kabayan. Nasa kabilang linya natin ang barangay kapitan ng Barangay Darangan, Binangonan, Rizal. Walang iba kundi si kapitan na mas kilala sa tawag na Brother Eddie Magdalena. Kap, magandang morning. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating mga taga-subaybay ng ating mga kasamahan po sa nakikita yun. Kaya tayo kasamang Biggie. Yes. Magandang umaga sa iyo. Kapitan, alam ko na last week nagkaroon kayo ng isang barangay assembly. Konting kwento ba kung ano ba yung barangay assembly na sinagawa natin last week? Yes, at tinalakay natin doon yung una sa mga pagawain na ginagawa namin ng 2012 hanggang 2013. Yung ating mga pondo para sa mga bata, pondo sa mga magsasaka, pondo sa mga mangingisda. Nilagyan ko rin sila ng karagdagang pondo para sa pag-aayos ng aming lawa. Alam mo, Kapitan, isang magandang senyales yan sa ating mga kababayan, lalo dyan sa Rizal, na talaga namang instead na bumaba, ay talagang kayo ay nagbibigay ng magandang pananaw sa ating mga kababayan. And then, ano ba ngayon ang pinagkakabalahan mo? Alam ko naman, you're so busy right now just because of election this coming May 2013. Yes. Oo, at ito nga, at hello? Hello? Go ahead, Kapitan. Hello. Ayun nga, at kami ngayon ay napatuloy pa rin sa pag-asikaso at kaayusan ng ating barangay. At ang ating inaayos naman natin ngayon ay itong naharap na ating pangangampanya ng ating mga konsehal, ng ating gobernador, ng ating congressman, at ng ating mayor. At yun ang aming pinasikaso itong mga panahong ito. Kapitan, pwede mo nating banggitin kung sino nga po ba ang inyong dinadala ngayong papalapit na eleksyon? Kung sino ba ang dinadala nyo ngayon dyan sa bayan ng Rizal? Hello, Hello, ang tanong ko po, Kapitan, sino ba ang dinadala nyo ngayon dyan? Hello? Hello? Yes, hello, Kapitan, magandang morning. Sino ba ang dinadala natin dyan sa bayan ng Rizal? Di ba ngayon ay talagang eleksyon ng mga mayor, congressman, at mga councilor? Medyo choppy at ang ano man namin dito, ang dinadala ng partido dito ay ang Liberal Party. Ay, MTC, ang ating ano rito. At ang aming mga dinadala rito ay ang ating gobernador, Nini Inares, ang ating congressman, Joe Duabit, at ang dito sa Binangonan, ang Barkadahan. Barkadahan, okay. Kapitan, isang maganda na mga mensahe ang bigyan nyo sa ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na ngayon, papalipit na may kinalaman sa May 13 elections. Okay, ang mensahe ko sa ating mga kabarangay at sa buong, sa lahat na nakikinig dito sa ating sa Rizal, ang ating suporta sa ating gobernador, sa ating suporta sa ating tumatakbo ng mayor ng Antipolo, Junjun Linares, nawa ay ating suportahan upang ikabubuti ng mamamayan ng Rizal. Kaya sa inyo lahat, aking mga kabarangay,
ating pagtulong-tulungan ang ating dating eleksyon, ang ating barkadahan. At sa inyo, kasamang Vicky, maraming salamat sa lahat ng mga nakapaginig sa inyo at magtiwala kayo at ang aming paglilingkod sa ating mga kabarangay ay handa po tayo sa lahat ng mga nangangailangan. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Kapitan Eddie Magdalena ng Barangay Darangan, Binangonan, Rizal. Ayan, partner, narinig mo. Teka muna. Pakikilala ko muna po ang aking kaibigan na napakaganda at napaka-sexy. Walang iba kundi si Miss Juby de Guzman. Present Let's Talk on Air. Magandang morning, Miss Juby. Yes, magandang morning sa'yo, Miss Vicky. Talagang ang beauty mo, hindi ko Why naman, Oo, kasi parang inspired. Diba? Inspired. Yes. Araw-araw sinisilip ko yung picture mo sa Facebook eh. Ano ba? Pataas ba o pababa? Ano siya? Alala ka ba? May panghanda ako. Hindi, nakakatuwa kasi, Vicky, every Yes, time na my friend. tinitingnan kita, para you look young and beautiful. Alam mo, partner, alam mo kung bakit? When you in love, I fall in love. So, in love ka na? Yes, in love ako sa mga taong kababayan ko, lalo-lalo na sa Rizal. Bakit, friend? Yes. Kasi sa bawat lumalapit sa akin mga kababayan, isang ngiti lang nila, tumatakbo ng puso kung saan nila makakarating, partner. Ayun. Masarap maglingkod sa taong bayan, lalo-lalo hindi ka humihingi ng anumang kapalit. At isang ngiti nga lang nila, kulang na lang, partner, lumahaw ako sa susunod na eleksyon. Ayun, malapit na. Malapit na yung partner. 2016. 2016 pa ba? Oo, ikaw na yon. Ako na yon. Barangay captain ka na. Hindi, baka mabigusan ako, partner. Siguro nasa pinakababang uri muna tayo ng councilor muna ako, kagawad. Ayan. Kagawad. Oo. Congratulations. Kasi alam mo, isang punto rin yan para makapaglingkod yung makapwesto ka rin, no? At the same time, kung merong, alam mo, ang Panginoon, marunong yan God's will so lagi good, yan. Oo. Laging hinahanap yung mga kagaya mo. Pero pwede ako dyan lang ako sa likod mo. Partner, baka mapagkamalan ako yaya mo, partner. Alam mo, ilang beses na sa totoo na pagkamalan akong ako amo, pero akong yaya. Hindi naman Hindi, sa siguro. totoo lang, Grabe friend. ka. Walang biro. Pero sa totoo lang, natutuwa rin ako. Kasi mas masarap maglingkod pag napagkakamalan kang yaya. Wala ka nang tinitingnan. Dire-diretso ka sa pagtatrabaho, wala kang iniisip kung ano man yung partner. Pag sinabi kang yaya, ibig sabihin magaling kang mag-alaga. Yes. Oo. Lalo na mga kabataan natin, ating mga... Magpapaalaga na ako sa'yo. Why not? Alam mo, pag itong kasama ko si Miss Juby, ewan ko kung meron kayong matututunan. Pero sa totoo lang, Miss Juby, no? Every now and then, lagi tayo nagkakausap through Facebook, no? At luckily at nakasama kita ngayon sa programa Ang Gabat Agrikultura. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Ngayon nakasuot ka ng numero 6. Ito ba ay para sa Alyansa ng Media at Showbiz? Yes, opo. Gusto ko sana suportahan po ninyo yung grupo namin sa number 6. Number 6. AMS Party List Alyansa ng Media at Showbiz. Okay. Although suportahan din po nyo yung number 4, Family o OFW Family ni Ambassador Roy Señeres. Alam mo, ang hirap ng papel ko Bakit, Kasi partner? OFW ako, And media ako, showbiz ako. Kaya ang nangyayari... 3 in 1. Ang hirap, 3 in 1. Pero palang coffee ko. Pero hindi, partner, ang maganda nito, sa akin naman, sa OFW kasi, kilala si Ambassador Roy Señeres. Tama. No? Alam mo si Amba, ay talaga napakabait din tao niya, di ba? Hindi na matatawaran yung kanyang kakayanan. Ibalik natin si Amba Señeres. Siya may kapit doon kay Miss Sara Balabagan, diba? Yes. In fact, kasama ko yan si Sara Balabagan. Ang punto ko lang dito, sana makalusot din ang AMS. Kasi marami namang party list, marginalized sector, na sana makapasok. Kasi alam nyo po, mga kaibigan, sa amin po sa media, sa showbiz, naghahanap din po kami ng kinatawan para din po sa amin. Dahil alam nyo naman, alam nyo po naman ang buhay po namin, hindi po kami swelduhan. Naghahanap po kami ng kalingan na sana po ay may pagpatuloy po namin yung aming paglilingkod sa pamamagitan po ng mga tamang paraan, no? At siyempre, alam mo, partner, kailangan natin ng tagapagtanggol. Correct. Diba? Siyempre, minsan, tulad ng part of what happened on me, a while ago, nagkaroon ako ng problema just because I have a stalker. Partner, wala na siyang paningin at wala na siya talagang hindi mo alam, pero lahat abaybay niya kung saan ako nakatira. Baybay niya. Oo. Baka kilala ka. Kilala na nga ako, partner, kasi noong may programa pa ako sa kabila, nagkaroon kami niya ng isang tinatawag na trivia portion, and then nanalo siya. And then sabi ng producer ko, sige Vicky, para malaman ng taong bayan na totoong ginagawa natin, why don't you go sa kanilang tahanan? Ito bang stalker mo, lalaki? Oo. Partner, oo. Kaya, ano
nga siya, partner. Sabi Ano niya, ba problema? Wala kang maniwala na Oh. wala lang siyang paningin. I have a recorder. Naka-record lahat. Hindi ng ba mga si sinasabi Anton? niya. Why? Ang galing mo, friend. Lahat na ata. Partner, alam ko isa ka din sa inano, pero ang masaklap sa akin, partner, isang katutak ng hindi magandang mga salita na na-receive ko sa kanya, pero partner bilang Kristiyano, nagiging mahawa pa rin ang aking tolerance sa kanya, partner. Ibig sabihin si Anton marami pala tayo. Partner, ewan ko partner, ako matindi ang murang ko dyan, sinapit ko, partner. Alam mo si Anton ang walang paningin na maraming tinitingnan. Maraming tinitingnan, maraming komentaryo, kulang na lang, partner, gawin natin siyang komentarista dito, partner. Ayun, naku, wag mo, walang tayong trabaho. Tama. Ano lang yun? Hindi, actually, si Anton po, matagal na nating tagapakinig sa Radyo ng Bayan pa, no? Yes. Actually, lahat ng oras yata, tinatawagan din ako niyan. At hindi lang ikaw, lahat ng Vicky, broadcaster, no? partner. Lahat ng broadcaster, talagang baybay niya lahat ng mga ikot ng mga broadcaster, no? Bye-bye, partner, ha? Oo. Pero partner, alam mo, sa akin lang naman, yes, partner. Pakiusap ko lang kay Anton, kung nanonood ka, Anton, sana, how come magnunood siya, partner? Baka nakikinig. Oo, nakikinig. Hindi kasi ang nanonood yung kakambal niya Dalawa sila They blind. Pareho? Oo, magkapatid pareho sila. Pero parang mayaman tao to no? Mayaman kasi imagine mo, can afford partner, kahit saan. Cellphone, telephone, computer, lahat ng mga gadgets, alam niya, meron partner. Siya. Meron. Ibig sabihin isa siyang magaling na tao. Yes, partner. Kaya naman ang hindi lang maganda sa kanya, yung mga moment na talagang masidhi yung pagnanasa niya sa Vicky, ayun ang hindi ko alam. Hindi ganun pa yung pagnanasa, partner. Siguro, partner, minsan may napepeke tayo, nakala nila, kasi nung araw, sinasabi, batang-bata, sexy, Vicky Custodio. Pero it's not true. Pero hindi, partner, alam mo, si Anton, matalas ang niya, pakiramdam niyan. Kahit na nakikinig lang, sa boses mo palang, alam niyang sexy ka. Alam niyang kaibig-ibig ka. Ganun lang yun. Alam mo, tanggapin natin. Sa totoo lang, no, yung Panginoon naman, wala namang hinangad na hindi maganda yan. Everything is beautiful. Everything is good. So, wag lagi mong tatandaan, once na nagsabi sila ng magandang bagay, na sa tingin mo ay hindi ka tanggap-tanggap, tanggapin mo yan. Kahit binabola ako, partner. Partner, hindi ka binabola kasi ang taste ng tao, iba-iba. Ganun yun. Hindi ako pumasok sa... Oo. May higher to lower. Hindi. Alam mo, kahit ako. Joking, friend, pero sa to lang na nakagets ko yung sinasabi mo. Yes. Tama yung sinabi mo, walang binigay si Lord na pangit. Oo, lahat tayo maganda. Nagiging pangit lang isang tao pag pangit ang inner side niya. Yun. Alam mo, isang tao, pero alam mo, kahit naman pangit ang inner side, nababago pa rin yan. Correct. Kasi minsan, pumapangit ang ugali ng tao kapag pangit di ugali ng kausap. Correct. Diba? Depende rin yun. Ma-anger sa kanya just because toward ng attitude niya ay talaga hindi karapat-dapat, partner, diba? Oo. Pero Vicky, matanong lang kita, sana hindi mo masamain. Ikaw ba'y dalaga? O meron ng in a relationship? And then, natatawa lang sa Facebook kasi diba, single, in a relationship, engaged, diba? Married. Yan yung nakalagay Open relationship yung pa yun Saan ka doon? Partner, sa totoo lang. Separated sa SAP pa. Sep ako, tuldok. Sep? Yes. Ba't may tuldok? Para tuldok ka na kasi pag separated, sinabi ko separated, sep lang, at least kahit paano. So ibig sabihin, buhay pa yung taong na-inlove sa'yo. When I fall in love with that man, it's too late when I found out na he has a first marriage. Hindi mo kasalanan. Hindi ko alam yan, pero when we go to the province, na kung saan siya nakatira, partner, 1 year ang anak ko, kwento ko na po bakit ko kinukwento ang talang buhay ko? Just because marami tayong makababae na nasa ganitong senaryo ng buhay. Nakala nila ang buhay nila is end of life na. Ay, hindi. Alam mo, Vicky, magpapasalamat lang pala ako sa pamamagitan ng palatuntunan mo. Kasi una-una, meron kasing nagpasalamat sa akin na isang babae. Naku, talagang minonitor ko siya dahil muntik na siya magpakamatay. No? Siya po ay may asawa, pero hiwalay na sila. No? At siya'y nagka-boyfriend. Ang masama, nabuntis siya, no? Nabuntis siya at sinabi niya sa boyfriend niya, pero ayaw panagutan. Eto na. Okay. So, alam mo, minsan kasi, ang babae kasi, pag walang nakakausap,
tayo ang dihado sa totoo lang. Kasi pag nabuntis Totoo tayo, lang, oo. nandiyan na ebidensya. Correct. Di ba? Sabi nga, huwag bigyan ng ebidensya para di huwag ka malaman. magpakita ng ebidensya para walang gusot. Pero nagkagusot kasi una-una, anyway, wala na yung husband. Pero she is about to go back in Germany kasi na siya, doon siya nagwo-work. Pumunta siya sa Pilipinas para magpahinga pero na-disgrasya. Pero sabi ko naman sa kanya, siguro naman hindi naman din masama kung bibit-bitin mo yung baby mo, saan ka man pumunta. Ang importante, mahalin mo ang nasa sinapupunan mo. Totoo. Alam mo, ang tao kasi, ako, pag hindi ako pinanagutan, wala akong magagawa. Okay lang. Ganun talagang buhay, di ba? Pero sana nga, bago tayo magpagalaw, magpakasal muna tayo. Correct, partner. Ang sabi nga nila, partner, ganito, ang buhay natin, we cannot control kung ano mangyayari the following day. Kailangan, partner, tulad na nangyari sa akin, nagkamali ako ng pag-aasawa. Pero hindi ko sinisisi, partner. Kaya pala gumaganda ka, kalimutan mo na yung nakaraan. Ay, partner. Sa totoo lang, binabanggit ko to dahil marami tayong mga kababayan na nasa sitwasyon ko. So, meron na bang nakalinya? Meron na bang may-ari sa'yo uli? Partner, wala pa? Wala naman. Wala pa? Wala. So, may chance pa kayo mga salita kaibigan. dito, partner, baka may sumugod. Hindi, joke lang po. Pero sa totoo lang, mas masarap maglingkod. Uy, madami na naghahabol. Ayun, maniningil. Sa totoo lang, partner. Alam mo, Vicky, sa totoo lang, hindi naman maiwasan pag-usapan to kasi kahit na mga taga-media tayo. Tao rin tayo, tao rin tayo at marunong ma-in love, no? Siyempre naman. Kaya lang may pagbabago bakit kasi. Bakit ba napunta sa in love ito? Bakit mali pa pala itong napasok ng babae? Sa totoo lang, partner. Sa totoo lang, maganda yan. Kasi meron nga nabubuntis din. Yung sinabi mo nabubuntis sila, no? Oo, di ba? Natatakot silang sabihin nila sa parents. Nung ako'y nagkamali during my younger time, na akala ko ang mother ko is kontrapelo sa lahat ng ginagawa ko. Pero it's too late na nalamdaman ko na ang mother ko pala ang unang kakampi ko. Yes. When I go to a province ng asawa ko, sabi niya, may problema ka, no? Tumulo na lang ang luha ko at saka ako nagsabi sa nanay ko, ma, ganito, ganyan, ganyan. Una nakaunawa sa akin, akala kong kalaban ko ang nanay ko. Walang iba na tutulong sa'yo kundi ang pamilya mo. That's good. Alam mo, sa lahat ng, alam niyo mga kaibigan, pag nagmahal ka, talagang iba yung mahal no? Pinaglalaban. Kaya lang minsan may mga abusadong minamahal o abusadang minamahal na kumot alam nilang mahal na mahal mo sila, kaliwat kanan naman yung pananakit nila sa'yo. Hindi pananakit na physical, no? Pero emotionally, maraming mga taong mahilig manakit ng mga taong talagang todo ko magmahal. Kaya hanggat maaari, partner, kailangan medya-medya lang. Oo nga, partner. Medya-medya. Huwag mo ibuhos. Huwag 100%. Magbigay ka ng limit sa sarili mo. 50-50. Pero may 50-50 kasi pag nasaktan ka, meron ka pang natirang 50. Oo. Pero alam niyo mga kaibigan, siguro mas maganda kung tanggapin natin yung mga taong minahal natin at hindi talaga para sa atin, di ba? Kasi alam mo, iba ako magmahal Kasi gusto ko ako lang. Walang pero pag nakikita ko marami ka ng minamahal. Ganon. Oo, you're mine and I'm yours. Alam mo, partner, sa totoo lang, sabi nga nila. Kaya lang wala pa ako nakukuhang ganon. Partner, I have a lot of friends. Marami akong tagahanga, pero yung tagahanga, hindi marunong manligaw kasi nakatingin lang. Paano ba yun? Pakilala mo sa akin, partner. Ako yung bridge. Alam mo, galing tayo sa bridge. Sa totoo lang, partner, natutuwa ko dahil kasama kita dito sa ating programa Aghamat Agrikultura. Isa sa pangkababaihan na pinag-uusapan natin. Meron ako din partner na meet din, partner. At talagang magpapakamatay na siya, partner. Di ba? Ang sarap ng feeling pag nasalba mo siya. Papakamatay na siya dahil sobrang in love niya. Hindi siya inuwian ng kanyang asawa at may anak nga din sila. Pero partner ngayon, maganda na ang buhay niya, nakalimutan ako. Pero okay lang yun. At least during the time na problema siya, nakatabi niya ako. Nakatabi ka niya? Nakatabi ko siya kasi umiyak si partner. Siyempre, tatabi ko kayo. Tinabihan mo? Siyempre, babae partner. Babae yun. Ikaw naman, liwanagin mo naman kasi baka ibang tabi na yan. Hindi, partner. Kumbaga, nalonging siya in time na she's depressed. Well, alam mo, Vicky, natutuwa ako kasi pinasasaya kita at the same Always time, naman tayo masaya, partner, pag tayong dalawang magkasama. Oo. No dull moment. Sana po, subaybayan nyo rin po yung aking 10th anniversary, partner, no? okay. Na kapag na open yung schedule sa SM San Lazaro, dyan po ako magko-concert sa SM San Lazaro, maybe April 27, May 4, or May 11. Kasi isang dekada na ako sa sarili kong programa. Partner, congratulations, partner. Pero sa media, it's my 20 years, no? Kaya lang sa sariling programa ay 10 years pa lang kasi 10 years pa lang po ako na nag-isa. Yung nag-solo talaga na sariling nag-produce ng show
At salamat din po sa sa aking bagong pamilya sa Kakampi, Kakampi Online, kapisanan ng mga media, kapisanan ng mga migranteng manggagawang Pilipino naghalo na. Tingnan mo, pati media pumasok na. Yan. Kaya nga, nagpapasalamat po ako sa Kakampi kasi imaginein mo na hindi ko akalain, yung kaklase ko ng elementary, kapatid pala ng pamunuan natin na si Ate Fe Nicodemos. So, alam nyo, partner, yes, oo, kasi ang ina-expect ko hanggang school lang kami magkikita doon sa mga reunions. Pero yung connection, talagang God is good. Imaginein mo, talagang gumagawa napunta muna ako sa Kakampi bago ko siya nakilala uli. And that's my blessing. Kaya nagpapasalamat ako doon kay Ate Fe Nicodemos. Actually, ayaw niya magpatawad ng Ate Fe kasi kumari ko siya, no? Oo, kumari ko siya. Marami na kaming banding. At tanging si Fe Nicodemos lang po ang nagbigay sa akin ng chance. Alam mo ba, yung chance na makasama niya ako at pinakanta niya ako, binigyan niya ako ng pagkakataon na magkaroon ng konting kita. Alam mo ba, pinasok niya akong kumanta sa isang event nila na pinabudgetan niya talaga ako. So, yung mga, alam mo yung small things, no, mean a lot to me. Napakaganda na kanyang, yung opportunity ibinigay sa akin. Although, very seldom kasi yung partner, no? Bakit, partner? Oh, very seldom yung may offer na budget. Oo, sa totoo lang, always free. Diba? O, lalo na ako, kasi mula nung nag-media ako, hindi na ako na-budgetan, puro libre. Puro libre. Mukha daw kasi partner mayaman. Hindi naman po. Kaya lang, talagang pakisama talaga. Oo, puro pakisama. And professionally, I'm a singer. Sa abroad nga lang po. At alam mo, Vicky. May local ka na rin partner, di ba? Yeah, wish ko lang na makakanta uli ako. Kasi before po kasi, lahat ng SM malls, kinakantahan natin yan. Sa SM din ako nag-start. Alam mo ba yung Vic? Naku, hindi mo alam yon. Talaga? Oo. Isa ako sa mga best performer noon sa SM Cubao. Yung Cubao na yon, maliit pa siya. Maliit pa siya noon. Yung SM Cubao dito sa ngayon, ano? Yes, oo, hindi pa siya ganyan. Talagang Shoemart pa lang siya. Oo. At alam niyo po, nagkataon po kasi yung entertainment manager dyan, binigyan niya ako din ng chance na mag-concert mag-isa. Lagi solo Alam mo, partner, ang sarap balikan. Alam mo, sa totoo lang, sa unang hakbang mong papataas, hindi mo makakalimutan yung partner. Hanggang sa unang baksak mong pababa, siya pa rin ang sasalubong sa ito. Huwag sana mangyari yung partner. I hope and dream for you sa partner. Marating mo tugatog hanggang sa alam mo, partner. Kasi sa mabuting tao, partner. Yes, oo. Ako kasi yung tao na laging lumilingon sa pinanggalingan. Sabi nila, nagbobolan daw tayo. Hindi, partner, this the time na masabi ko sa'yo, yung unang first expression ko sa'yo, sabi nga nila ko, anong unang pagkikita mo at the end yun. Oo nga. At saka pinasasalamatan ko rin yung mga naging bahagi ng career ko. Yes. Sila Bing Dabao. Alam mo Bing Dabao, the son of Mr. Charlie Dabao? Yes. Mula nung nag-artista kasi ako before, yan yung aking mga barkada, sila Jean Garcia, of course sila Luella de Cordova, Evelyn Katigbak, Melissa Mendez. Nako, saan man kayo naroroon, alam ko mga sikat na itong mga kaklase ko. At saka, nako ikakasal na si Mystica. Hindi, partner. Ikakasal na si Mystica. Mas ikakasal si, Chapusit. Oo nga. Next year. Yes. Magic partner. Alam mo, good yan. Good. 37 years ang what, ano? Ay, so okay. Alam mo, wala naman sa edad dyan, partner. Ang importante, kaya kang i-manage ng lalaki. Kasi ako gusto ko, manager ko lalaki. Talaga. Gusto ko yung lalaki magdadala sa akin. Although, kahit naman bata sa akin, okay lang. Kahit naman sino, kasi una-una, hindi natin sila niligawan. Hindi natin sila hinanap. Sila nag-court sa atin, di ba? Sila yung naghanap sa atin, di ba? Pero sabi nga, kapag nagmahal daw tayo, hindi naman daw tayo namimili niyan, Panginoon pa rin 'di ba? Sabi nga nila pa nagkakamali. Isa may question, Vicky. Pag ako nagkakamali ba inadya rin ng Panginoon? Parang nahihirapan ako sagutin, pero maybe baka ginawa ng Panginoon para matuto siya. Vicky, ganito 'yan. Kapag binigyan ka ng challenge ng Panginoon, kaya niya binigay sa iyo dahil kaya mo. Yun, amen. Kayang-kaya mo. Kasi kita mo, habang tumatagal ang pagtitig ko sa iyo, lalo kang gumaganda. Lalo kang kaibig-ibig. Alam mo na to, partner, sa lahat ng mga kaibigan natin na gusto tayong subaybaya, mangyari lang na follow with www.ustream, iniba ko partner.tv, slash channel, slash Kakampi-Online, o you may call us at 553-8656-788-3607. Partner, ako'y kinikilabutan sa mga sinasabi mo, partner.
Kaya iniba ko kaagad, sa ating mga kababayan niya na talagang nakikinig. Kasama po natin ang one of the star ng Kakampi Online. She is Miss Jovi de Hindi Guzman. naman. Alam mo, hindi naman tayo feeling star dito eh. Feeling responsible lang tayo kasi mahal natin ang ating pamunuan, mahal natin ang Kakampi. Alam mo, lahat ng mga nabitbit ko rito sa Kakampi Online, nakikita ko sila na naging masaya sila Nag-grow, rito. oo. Oo. Nag-develop sila, nagkaroon sila ng mga sarili nilang style, sariling event, sariling programa. Alam nyo, parang nafe-feel ko na proud ako eh. Proud ako, Siyempre. you know why? Kasi ako nagbitbit sa kanila rito, di ba? Siyempre. So, I'm happy na kahit hindi nila ako ini-inform, ay natutuwa naman ako Nakamonitor ka kasi pa rin. nakamonitor ako sa kanila at nakikita ko yung magaganda nilang aktibidades. Siyempre, alam nyo, ganyan talaga ang buhay na kailangan tayo lahat mag-improve. Hindi tayo ma-disprove. Yeah. Sa totoo lang, partner, mas kailangan improve tayo habang tumatagal, improve natin ating sarili. Oo, kasi pag diba? disprove, parang namang walang katorya-torya ang pagiging makabayan na partner, di ba? Oo, tama ka. Ako nga dati nagkokotse ako eh, no? Dati gumagamit ako ng sarili kong sasakyan, may driver ako. Eh, pagdating ko ng Kakampi Online, nagko-commute na lang ako eh. Oo. Alam mo, partner, Hindi maganda na ako rin yan nagdala ng kotse. Dahil partner, malapit ka lang naman, partner. Malapit Hindi ka, yun. Isang Kasi, LRT ba? MRT mo lang dyan, nandito ka na. ay, hindi po. Galing pa ako ng dulo ng Quezon City. Boundary ng Montalban. Doon ako nanggagaling. Siguro, from my place, sumasakay ako ng limang transfer. Talaga, partner? Oo, 5 transfer. Ganun ang sakripisyo ko. Kaya minsan, ako po'y humingi ng paumanhin sa lahat ng aking mga friends, lalo na yung mga fans ko. Kasi iba yung host na uma-appear sa Alam mo, partner, on may cam, nagtanong sa diba? akin na kung kakilala daw kita. Kung kilala mo si Miss Jovi de Guzman, alam mo, partner, sinabi ko, yes, and I'm proud to say yes, nakilala kita. Kasi makakasama ko at makakatabi ko ang isang talagang kinikilala na sa industriya, ay proud ako, partner. Nako, alam mo sis, sino naman yan? Sorry. Partner, sa mga FB, bibigay ko sa'yo. Sino naman yan? Sa mga FB friend natin. Oo, hindi naman nanginingil. Hindi pa naman, partner. Ano pa naman, partner? Paghanga lang. Talaga? Ano, parang sabi nga, hindi mo makontrol kung sino nga hanga sa'yo, di ba, partner? Oo. Kasi mga kaibigan, ang aking FB account po is Juris de Guzman, Yes, no? Hindi Juris de Juby. Guzman, oo. Kasi yung Juby, nagulat ako bakit naging webpage. Bakit Bakit naging Juris, ano? partner? Hindi ko nga maintindihan. Hindi, alam niyo naman, ako'y merong isang consultant na magaling na computer IT. Yes. At siya ang gumawa ng paraan para magkaroon ako ng bagong account, no? So, it's a new So, account ginawaan yan. niya ako ng Juris de Guzman. In fact, si JR din nakatulong din sa akin. Kaya lang, yung ginawa ni JR, ginawa rin ng iba kong mga kaibigan, basta Juby, nangawala lahat at naging Juris na, webpage. kumbaga na-transfer sa Juby From Juby to Juris. Okay. Yan. So ngayon, bagamat Juris na po siya, ay okay, i-add nyo lang ako kasi alam mo ba, pwede lang ako mag-accept. Hindi ako pwedeng mag-add kasi naka-block yung aking Facebook Up to now? account. Hindi, bago na naman. Okay. Kasi, mapili ho kasi ako sa aking ina-accept. Ako, partner, no? meron naman sa akin yung nag-a-add, tinitingnan ko muna yung portion ng face niya. Before pero- ko i-accept, partner, kasi tinitingnan ko muna, baka hindi ko kilala eh. Titatanong ko Oo, yan. kasi mula nung napasok yung account ko ng mga taga Middle East, yan. Sila kasi yung nagpagulo ng account ko. Ayoko na pala Yun. magkaroon ng Middle East friend. Oo, totoo yun. Kasi mula naman nagkaroon ako ng kakilala sa Middle East, unti-unti na parang ang daming kumukuha ng picture ko, ang daming kumukuha ng videos, ang Yes, daming oo. nakikipagkilala, pero hindi makapagpakita sa webcam kasi ibig lang po sabihin may hinahide sila, di Yes, ba? partner, oo, no? Medyo nakakatakot yun. Pero kung nakakapagpakita sa webcam sila para makausap mo, okay lang po yun. Pero most of them, hindi Ingat sila po din. nagpapakita sa webcam. Alam, partner, dapat din sa totoo lang magsilbing aral din yan, ano? Pag kayo may kausap sa web, no? Tingnan nyo muna, kasi maraming hindi magandang mangyayari yan. Lalo na yung may panggabi, ang daming mga hinihiling yan. Ingat-ingat sila dahil naka-monitor, naka yung kanilang camera is naka-monitor, nakatutok sa kanila. And then, marirealize na, makikita mo na lang, nandiyan ka sa isang bangketa, andyan ang mukha mo. Saklap ng partner. Oo? Partner, it happened. Ikaw na yung Taga nakabog. Pilipino, oh yeah. Totoo lang, hindi nila alam, pero minsan pinapalitan ng mukha.
Diba? Oo. Nakukuha nila. Nakaka-capture nila. Pero sa akin naman, maswerte ako. Alam mo ba, Vic, marami kasing mga friends ko na sino man yung naninira sa akin, sino man yung gumagawa ng mga hindi magandang usapin. Hindi. Ang dami nagsusumbong sa akin at of course, napapangalagaan ko rin yung aking character dahil una-una, yung mga nagsusumbong sa akin, binibigyan ako ng proteksyon. At pinagtatanggol nila ako. Ang tanong ko, friend, inaaway nila yung mga nang-aaway sa akin. Ang tanong ko, bakit diba sa media, kailangan na dapat sakop tayo, isang pamilya tayo, kahit sa ang lupalop, anong klaseng samahan yan. Once na sinabing media, kapamilya tayo. Pero sometimes, it's not nangyayari, no? Sila pa mismo dumidiin eh. Kaya ako, alupa ko masyado, Fred. Pag sikat ka, dito ako. Kaya nga sabi ko sa'yo, ang dapat mong tangkilikin, AMS Party List, number 6. Sige, partner, dahil ang target nila, alam mo, ang target nila, ayusin ang mga maliliit na media. Partner. Bigyan ng pagkakataon, hindi lang yung mga kilala lang ang laging ina-acknowledge. Hindi naman sa pagkakataon natin, partner. No? Unfair kasi, once nakilala ka na, talagang ngayon, why not naman buksan nila yung ibang media na sa mababang antas, no? Yung nagsisimula pa lang. Pero hindi. Nila, alam mo, ito na nga yung maganda eh. Kasi yung pagtulong ng ating first nominee na si Rolly Lakay Gonzalo, second nominee Leo Martinez, sila po ang gagawa ng paraan para pagtulungan ang kapakanan ng mga baguhan at maliliit na showbiz at media sa industriya. Kaya huwag kang mag-alala. At syempre, I love you, Miss Vicky Custodio. Maraming salamat sa iyo. Alam mo, partner, isang kagalakan na makasama kita sa programa ang Aghamat Agrikultura. Extra ka na, partner. Batiin mo na muna ang inyong gusto batiin, partner. Well, binabati ko po lahat ng mga friends ko all over the world. At maraming salamat po. Okay, in behalf of my partner, talaga naman nakakatuwa itong kasama si Miss Juby. Pinabati ko aking nanay, Selen Custodio, at ang aking mga kaibigan dyan sa Rizal. Ito pong muli si B. Custodio, Sayonara, at Maray na Aldaw sa Indogabos.